ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Ang kasaysayan ng Asya mula ika-16 na siglo ay panahon ng pagbabago. Nang himasok ang mga kanluranin sa Asya upang pakinabangan ang mga likas na yaman at yamang tao nito. Bumuo sila ng mga imperyo sa Asya na nagpaunlad sa kanila habang nasadlak ang mga Asyano sa iba't ibang uri ng paghihirap. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kolonyalismo at imperialismo? Ang kolonyalismo ay galing sa salitang Latin na colonus, na ang ibig sabihin ay magsasaka. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamahala sa mga lugar na kanilang nasakop upang magamit ang mga likas na yaman nito para sa kanilang sariling interes. Ang imperialismo naman ay galing sa salitang Latin na imperium, na ang ibig sabihin ay command. Ang imperialismo ay dominasyon ng isang makapangyarihang bansa sa aspektong politikal, pangkabuhayan at kultural ng mga mahina at maliit na bansa. Bago pa man ang pagtuklas at pananakop ng mga taga-kanluran, ay may nagaganap ng ugnayan sa mga Europeo at Asyanong mga ngalakal. Ang kanilang pagtatagpo ay naganap dahil sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan mula sa Asya. Ang hilagang ruta ay nagsisimula mula China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bokhara hanggang makarating sa Constantinople. Ang gitnang ruta ay nagmumula naman sa India at tatawirin ang Golpo ng Persia hanggang makarating sa lungsod ng Aleppo at Damascus. At ang timog ruta naman ay nagsisimula ang paglalayag mula India at tatawirin ang Indian Ocean at Red Sea hanggang makarating sa Egypt. Bagamat maraming kalakal ng Asya ang nakarating sa Europa, ay kaunti lamang ang nalalaman ng mga kanluranin tungkol sa mga lugar na pinagmulan ng mga produktong kanilang kinasasabikan. Ang ilan sa mga akda tungkol sa Asya ay isinulat ng mga nakilahok sa mga krusada mula 1096 hanggang 1273. Ang mga krusada ay serye ng mga kampanya ng mga Kristiyanong kabalyero na layunin na mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Ang pinakatanyag na akda tungkol sa Asya ay isinulat ni Marco Polo, isang mangangalakal mula sa Venice, Italy na nakapaglakbay at nanirahan ng matagal sa bansang China at nanungkulan bilang tagapayo ng emperador ng dinastiyang Yuan. Nang siya ay bumalik sa Italy, ay kanyang isinulat ang aklat na The Travels of Marco Polo na naglahad ng karangyaan at kayamanan ng bansang China. Sa pagsapit ng ika-14 hanggang ika-15 siglo, ang malaking bahagi ng silangang Mediterranean Sea ay sinalakay at sinakop ng mga Seljuk Turks. Ito ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na makontrol ang kalakalan sa mga rutang pangkalakalan patungo sa Asya. Tanging ang mga mangangalakal mula sa Venice, Genoa at Florence ang kanilang pinayagan na makabili ng mga produkto sa kanilang daungan. Ito ang naging dahilan upang makontrol ng mga mangangalakal mula sa Italy ang presyo ng mga produktong nagmumula sa Asya. Hindi sumang-ayon ang mga bansang Portugal, Spain, England, France at Netherlands na bumili ng mga kalakal ng Asya sa mataas na presyo na hinihingi ng mga Italian. Upang masira ang monopolyo sa kalakalan ng mga produktong Asyano at maiwasan ang mga dating ruta ng kalakalan na kontrolado ng mga Seljuk Turks, ay humanap sila ng bagong ruta patungong India at China. Pinangunahan ni Prinsipe Henry ang paggalugad ng baybayin ng Afrika. Ito ay nagbunga ng pagkakatuklas sa Azores, Canary at Cape Verde.
Taong 1488 nang marating ni Bartolome Diaz ang dulo ng Africa at tinawag itong Cape of Good Hope. Natuklasan naman ni Vasco da Gama ang isang ruta patungong India mula sa Cape of Good Hope. Maraming nakuha ang Portugal ng mga lugar sa Asia tulad ng Hormuz sa Persian Gulf, Aden sa Red Sea, Cochin at Goa sa India, Malacca sa Malaya, Ternate sa Moluccas at Macau sa China. Nagtatag din siya ng himpilan sa Formosa, subalit kalaunan ay nilisan din. Karaniwan sa mga sinakop ng Portugal ay mga daungan at baybaying dagat upang makontrol ang daanan ng kalakalan. Ang pananakop ng Portugal sa Asia ay pinangunahan ni Francisco de Almeida na naging unang viceroy ng Portugal sa Asia, at si Alfonso de Albuquerque na nagtalaga sa Goa bilang kapitolyo ng imperyo ng Portugal sa Asia. Taong 1580 hanggang 1640, ang Portugal ay napasailalim sa kapangyarihan ng Spain. Sa panahong ito, ang kanyang mga dating sakop ay napasakamay ng kanyang mga kalabang bansa tulad ng Netherlands at England. Para sa bansang Espanya, pinamunuan ni Ferdinand Magellan ang isang ekspedisyon na nagpatunay na ang mundo ay bilog sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran mula Europa, at muling makabalik sa Europa makalipas ang halos 3 taong paglalakbay. At noong 1565 sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi ay formal na nasakop ng Espanya ang Pilipinas at itinatag ang Maynila bilang kolonyal na kapitolyo. Nakamit ng Netherlands ang kanyang kalayaan mula sa Spain noong 1648 at agad na sinimulan ang kanyang pakikipagsapalaran sa Asia sa pagbubukas ng ika-17 siglo. Ang unang hakbang na ginawa ng Netherlands ay ang pagkakaroon ng mga sakop na lupain at pagtatatag ng Dutch East India Company. Ito ay isang kumpanya ng mga namumuhunan na binuo upang mapalawig ang kalakalan sa pamamagitan ng pananakop ng lupain. Noong 1605 ay pinalis nila ang mga Portuges mula sa Amboyna at Tidore sa Moluccas. 1619 ay tinatag ang Batavia bilang sentro ng kanilang imperyo sa Asia. Sinakop ang Formosa noong 1635 at 1641 ay naagaw naman ang Malacca. Ang Malacca ay isang daungan sa estratehikong daanan ng kalakalan na kung tawagin ay Strait of Malacca. Ang pagkakuha ng Netherlands sa Malacca ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan sa komersyo sa Timog Silangang Asya. Ang paghahanap ng England ng mga sakop na lupain sa Asya ay nagsimula sa pagtatatag ng British East India Company sa bansang India noong 1600. Sinubukan din ng mga Ingles na magtatag ng ugnayang pangkalakalan sa Sumatra, Java at Moluccas. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng mga Dutch na manatili sa mga lugar na ito. Tuluyang nilisan ng England ang Moluccas matapos ang Amboyna Massacre, kung saan ay 10 Ingles ang pinatay ng mga Dutch matapos akasahan ng pakikipagsabuatan sa mga Javanese upang agawin ang teritoryo ng mga Dutch sa Amboyna, Moluccas. Sinubukan ng bansang France na magkaroon ng mga sakop na lupain sa India sa pamamagitan ng pagtatatag ng French East India Company noong 1664. At dahil dito, ang France at England ay naging magkaagaw sa kapangyarihan sa bansang India. Noong 1757 ay nagpahayag ng digmaan ang hari ng Bengal na si Siraj ud Daula na pinanigan ng mga Pranses laban sa mga Ingles at kanilang sinalakay ang Calcutta. Sila ay hinarap ni Robert Clive ng England kung saan ay nanalo ang mga Ingles laban sa pinagsanib na puwersa ng hari ng Bengal at mga Pranses.
Ang paghahangad ng mga Pranses na mangibabaw sa India ay nabigo at sa halip ay napasailalim ang India sa kapangyarihan ng England. Ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo.